Nag-umpisa ang lahat ng maging viral sa social media ang brutal na pagpatay sa isang golden retriever na si Kilua. Mula sa bato, Camarines Sur. Binahagi ng may-ari ng aso ang larawan ni Kilua na duguan at patay na sa loob ng sako na nagdulot ng agam-agam sa mga netizens at sa mga mahilig sa hayop. Kasama sa post ng isang CCTV footage na nagpapakita ng isang lalaki na pinapalo ang aso. Hindi nagtagal, lumantad ang isang lalaki na nagngangalang Anthony Solares at inamin niya na siya ang nasa video at siya ang pumatay kay Kilua. Siyempre, nakasako na ta. Tinigbak na lang mo. Masiguro man kami. Tago na nga ni mga naprabisyo. So, ginipo man ka. Mas grabe man. Tamo na nakukuha. Grabe man kami. Iya, ako. Gurang sa to. So, iba pang mga tao sa to. Kaya, alangan man po. Noon man na mo. Isa'y po nagtigbak. Kami po. Isa'y. Siyempre, ako. Takasudarwang. Nagpatabang po ako. Sabi naman na mo kaya. Talagang kuwala. Pero saan? Wala mo na. Isang panayam sa News 5, sinabi ni Solares na ginawa niya ang mga iyon para protektahan ng ibang tao dahil nangangagat na raw ang aso. Kinumpirma niya na hinampas niya ng bato at pinalo ng kahoy si Kilua. At pagkatapos nito namatay, itinabi niya ito sa kanyang tindahan. Itinanggi niya na siya ang nagsako kay Kilua at sinabing ibang tao ang gumawa nito. Sa kabila ng mga pahayag ni Solares, hindi pa rin natitigil ang galit ng mga tao sa kanya. Maraming sikat na personalidad na tulad ni Sara Geronimo, Chief Palomino, Carla Abellana at Kim Atienza ang nagpahayag ng kanilang suporta para sa hustisya kay Kilua. Sa ngayon, nakikipag-ugnayan na sa mga autoridad ang may-ari kay Kilua para mabigyan ng hustisya ang marahas na pagkamatay ng aso. Kabila ng lahat ng nangyari, nagpapasalamat pa rin ang may-ari ng aso sa suporta at tulong na natanggap nila at sinabi nila na malamang na masaya na si Kilua dahil marami ang nagmamahal sa kanya. Ang tanong, makukulong kaya ang pumatay sa aso? May batas sa Pilipinas na pagpuprotekta sa mga hayop laban sa karahasan. Ito ay ang Republic Act No. 8485 o The Animal Welfare Act of 1998. Layunin ng batas na ito na maprotektahan at maisulong kapakanan ng lahat ng mga hayop sa Pilipinas. Ang sino mang lumabag sa batas na ito ay maaaring maparusahan, kabilang ang pagkakakulong. Ito rin ay nagbibigay ng regulasyon sa mga pasilidad na ginagamit para sa pagpaparami, pangangalaga at pagsasanay ng mga hayop. Sa pamamagitan ng Animal Welfare Act, pinapakita ng Pilipinas ang kahalagahan ng pagrespeto at paggalang at pangangalaga sa mga hayop. Ano ang masasabi mo sa kwento natin ngayon? Comment mo down below and don't forget to subscribe. Ginawa ko lang po yung nararapat doon sa ano. Kasi yung matanda nga, kung hindi ko pa tinulungan, baka kung ano pang nangyari doon. Tinulungan ko lang. Kakatayin nyo daw yung aso? Para... Hindi po. Ganito yun. Itinabi ko muna doon sa sa may tindahan ko. Doon, patay na. Tapos, umuwi muna ako. Nag-share ako. Pagbalik ko, nakasako na. Tapos, di nangyari doon sa harap ni Armville. Di ba, Santa Cruz yun. Hinanap ko si Kapitan doon kasi nandun naman si Kapitan. Nandun na may nasyan din niya ng konti yung pangyayari. So itinabi nyo para intayin yung may-ari? Opo. Tapos po, sino naglagay sa sako nun, sir? hindi ko po alam kung sino nang naglagay. Okay. Pagdating ko, nakasako na. Tapos, dadaling ko doon kay Kapitan. Kasi sa Santa Cruz nangyari. Dadaling ko sa barangay. Kaso linggo wala. Pumunta na nga ako sa bahay nila. Tapos nakasalubong ko yung kaibigan ko. Okay. Tako, ano kaya pwedeng gawin ng asong may yung yung anong tawag doon sa Tagalog, yung rungaw. Okay, may sira. Yeah. Parang nasisiraan na siya ng bait. Ay, mas mabuti pa niyan, pare, na lang, ibaon na lang. Okay. O sige kako, ikaw na munang bahala dyan kasi kako, tutulungan ko muna yung asawa ko. Okay. Pag May CCTV na hinabol mo yung aso. Anong nangyari dun, Ton? hinabol ko na kasi yung aso kasi yung ay may anong tawag nun sa Tagalog yung Nangagat. na. Okay. Bali, nakadalawa ng kagat na siya. Tapos, muntikan pa nga yung asawa ko Okay. na nagtitinda lang doon sa amin, So nangagat siya dun sa may kalsada? Opo, Okay. doon mismo. Tapos, Tapos, kaya mo siya hinabol kasi nangagat na? opo.
Basta nga ako na ano na, nakagat na ako. Okay. Kaya, kung baga sa ano, ay talagang ano na siya. Talagang wala na sa sarili yung aso. Parang ano na talaga. So, anong ginawa mo? Anong... Ay, lahat ng makasalubong niya, parang gusto niya pang anuhin. Yung parang gusto pang kagatin. Kaya, wala na akong ibang naisipan, talagang anuhin na. Baka makaano pa ng ibang tao. Opo. Anong ginawa mo po? Inano ko muna ako ng bato, tapos pinalo ko na ng kahoy. Yung ano. Tapos? Yun na po, tinabi ko na doon sa tindahan ko. Ano sana ang gagawin mo dyan po? Maghihintay sana kung sino yung may-ari. Natagalan pa nga yun. Natagalan pa, mga kalahating oras, gano'n. Naghihintay pa rin yung may-ari kasi bumalik nga yung yung nakagat, bumalik. Nagsabi rin yun na huwag mo nang galawin para yung may-ari malaman yung talaga. So, nagpa-injection na ba kayo? Okay na po. Nagpagamot kayo? Opo na. Sino nagpagamot? Kayo lang? Ako, sarili ko po. Yung isang nakagat, mismo yung may-ari ng aso. Okay. Galit ba kayo dun sa may-ari ng aso? Ay, hindi ko po, wala po akong intensyon na, hindi ko nga po alam kung sa kanila yun. Ang alam, Alin ang mga kinagatan kanyo? Turo. amin ka na po. Ayan, kinagati ka sa. Ayan. Tapos alin pa, Adana. Yung aso ba hostel ba talaga? Mahilig ba siyang mangagat sa ibang tao, lalo na pag... Hindi po. Mabait po yun. Kasi nga po, alaga po yun namin dito sa bahay. And natutulog pa nga po yun sa tabi ko. Okay. And makakapag-attest din po yung mga kaibigan ko, yung mga pumupunta po dito sa bahay na mabait po na aso si Kilong.